So hello guys, nandito po tayo ngayon sa San Francisco, Quezon. Pasukin po natin yung property na binebenta. Ito po ay may sukat na 23 hectares. Bale ito po ay along the road, simula pa ho dun sa may Bulidon at hanggang dun pa po. So ito po ay ongoing project development po. Gawa ng kagaya po niya, may tulay na ginagawa po. Pasok natin yung area. Dito po tayo sa loob. Ba't Makati po? Lingapo. Wala po sa cemented road. Yung biyahe po dito sa papasok sa property, maabot po ng nasa 20 minutes po, less than 20 minutes. At ang madadaanan po natin nun ay ano pa po, maputik pa, kaya dinedevelop pa. Kaya kung sakaling magbibisit po kayo ay talagang maputik pa po yung ating madaraanan papasok po dito sa area. Maganda po ay yung kung mga sasakyan natin ay yung matataas ang gulong. Pero yung mga mabababa po ay medyo hirap na pong makapasok pa dahil bago-bago pa lang pong ginagawa yung kalsada papasok dito. So mga nasa ano lang naman po yun, mga umaabot lang siya ng nasa 3 km simula do sa main road. Kaya lang po tumagal ng ganun dahil nga po ay rough road pa yung madadaanan. Ayan po, yung niyugan niya, ilog. Ayan, yung niyugan niya na may sagingan. So, ayan po yung property niya. Napakaganda. At ang niyugan, kaganda ng niyug, pati matataba. Mga mabata pa yun, pero ang bunga, kita nyo yun, napaka solid mamunga yung kanilang niyug dito. Tapos ayan pa, may mga sagingan pa. Ito talaga ako bilib sa kanila, sa niyug ng San Francisco, Quezon. Napakatataba ng katawan. Ayan, ilang ano na yan. Tapos pag namunga, ayan, talagang hitik. Ang ganda ng ROI dito once sa investment ng ganito. May kita sa sabahan, ayan, sagingan, may niyugan. Ayan, kita nyo yung daming bunga niyan. Yung ganyang property. Pwede ka pa dito mag-alaga ng hayupan, baka, kambing, baboy. Walang problema sa tubig kasi may ilog tayong kalapit. Ayun, napakaganda ng kanyang property. Papaldo talaga dito. So mga ganitong investment ang maganda pagdating sa lupa. Siyempre pag naman po tayo mag-invest ng lupa ay mas better yung malawak na. Yung iba gustong bumili mga 500 kalahating hektarya, mga depende rin naman po sa budget. Pero yung ganito, talagang paghabol nyo ay soon magkaroon ng investment ay talagang kinukuha. Kagandahan po yung may mga produktibong lupa kagaya ng ganito ay alam naman po natin ang lupa ay iba ang pagtaas niyan kada taon ng presyo ng lupa. Pag yan ay nabili mo ng, halimbawa po nakabili kayo ng lupa ng nagkakahalagang 1 milyon, panigurado next year kahit walang nakatanim yan, kaya mong ibenta yan ng 2 milyon, doble pa sa kapital. Lalo na yung ganito, mabili nyo ito, merong kayong pagkakakitaan buwan-buwan.
Maglagay lang kayo ng ilang tauhan. Kaya mga tauhan dito, ayan, may sagingan kayo. Magtatanim ng saging, pwede nyo pag-alagain. Tapos may harvest kayo every 45 days. Ayan, grabe mamunga yung kanilang niyog dito. Napakaganda pa, matagal pang taon ang papakinabangan nitong mga niyog na ito. Malawak pa po ito, 23 hectares. Talagang bukod sa may kita na kayo every 45 days, tumataas pa ang presyo ng inyong lupa, lalo na po kapag nasemento na yung daan ditong barangay road. So sa ngayon po kasi ano pa siya, top road, putik pa yung iba, pero kita niyo po doon sa may tabing kalsada naman may ginagawa ng tulay. Yan, kaya yun po ay continuous na dinadasik ang lupa, tapos de-develop na. Pagka umabot na dito yung cemented road, panigurado yung original price ng selling ngayon ay mas madadagdagan pa. Kaya habang maagap, yung iba nga po ay gusto na mag-invest, hindi nila tinitingnan yung layo or kung anong hirap ng kalsada, lalo na kapag ang isang lote na pag-i-investan mo ay productive. Pero sa ngayon, kahit papaano naman po, ang sasakyan naman dito pasok, lalo na yung matataas po sa 4 wheels. Yan, motor pasok, tricycle pasok. Sa 4 wheels ay yung matataas, yung malalaking gulong, pasok ko yun. O kahit papaano, kaya. Then kapantayan din siya, siguro mga nasa 80% flatland po ito. Yan po yung niyugan niya, ganda. So ang ano na pala nila dito, sekreto kung bakit ganyan mamunga yung niyog nila kahit kaka-harvest pa lang, hindi nila sinasagad ng harvest. Sabi ni tatay, ang harvest lang daw dito, hindi yung medyo matatanda na pero yung medyo mura pa din, o yung kakakalog pa lang hindi nila hina-harvest pa, o para hindi nga naman mapuyot yung kanyang niyog. Hindi sigurado every 45 days may na-harvest na talaga sila, hindi nila sinasagad ng yung pakalog pa lang yung niyog, harvest na agad. So disiplinado yung mga nagtatao dito sa property. So ayan, may bunga, mayroon din naman silang income sa saging, saba. Dito nga rin pala nagmumula yung ibang mga saba. Dito pala harbesan, San Francisco. Okay po. Niluluto daw po ba kaya? Yung puno ano? Pinabalatan. Pero yung bagong suwi lang niya ng niluluto. Dito na daw po yung boundary. Yan. Dami, ganda. Papunta yan dun eh. Papunta dun, diretso dun. Oh, yun. Yung pinasukan natin.
So ito po, pakita ko sa inyo itong barangay road na ito. Ayan, napakalapad po yan. Yan po yung barangay road papasok dito sa property. Doon po ang frontage nung binebenta natin na 23 hectares. Andito po. Dito lang, ikot lang tayo dito kasi may daan din dyan na malapit. Ayan po yung yung tulay na dine-develop. Nakikita nyo naman po, ayun ang truck. Pasok ang truck. Kasi yan na po yung property. Yan na po. Doon na po yung property. Nakadikit sa kalsada. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.